ang klaseng tao na ginudyos ng administrasyon na ito, resource person pa. Si Laila de Lima na ang iyong frontrunner, ang iyong spokesperson, ay malaki na ang problema mo. Ha? Mapakalaki na ang problema mo. Ang lagi niyang pinangangalandakan, siya daw ay naakwit na ng yung drug trafficking charges. Yung sinampa sa akin, absuelto na po ako dun sa 3 dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Ang nakakalimutan yata niya, meron pa siyang kaso sa ombudsman. Yung graft and corruption, yung pagtanggap niya ng suhol. At meron pang gustong magtestigo na siya ay tumanggap ng suhol. Ito ay lumabas ng dati ito, kaya hindi libelous ito. Dollars na ang totally 5 million pesos na ibinigay sa kanya sa isang bag ng Hermes. At baka nakakalimutan nila, may disbarment pa si Binibining de Lima sa Supreme Court na hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan. At hindi lang yan, but wait, there's more. Parang TV shopping lang, ha? Galing ng memory. Ito, natatawa lang ako rito kay Laila de Lima. Ito factual to, hindi libelous to, pero kung gusto niya akong demanda ng libel, go ahead. Ang lagi niyang pinangangalandakan, siya daw ay naakwit na ng yung drug trafficking charges. Ang nakakalimutan yata niya, meron pa siyang kaso sa ombudsman. Yung graft and corruption, yung pagtanggap niya ng suhol. At meron pang gustong magtestigo na siya ay tumanggap ng suhol. Ito ay lumabas ng dati ito, kaya hindi libelous ito. Dollars na ang totally 5 million pesos na ibinigay sa kanya sa isang bag ng Hermes. At baka nakakalimutan nila, may disbarment pa si Binibining de Lima sa Supreme Court na hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan. At hindi lang yan, but wait, there's more. Parang TV shopping lang, ha? Galing ng memory. But wait, there's more. Meron pa yung contempt charge. Anong contempt charge ito? Sa Korte Suprema. Bakit? Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema, yung TRO, na sinasabing huwag pipigilan sa paglabas ng bansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan ang klase ng tao na akala mo kung sino dun sa Quadcom na pinagtitiwalaan itong Quadcom na maging testigo nila, maging resource person. Isang taong kanyang klase. Umamin siya na siya ay nakiapid sa may asawa. May charge siya ng graft sa ombudsman. May disbarment siya dahil siya for immorality. Oh, yeah. At meron siyang contempt. Siya ay opisyal ng gobyerno at abogado pa man. She is an officer of the court. Binaliwala niya yung pag-uutos ng Korte Suprema. Yan ang klaseng tao na ginudyos ng administrasyon na ito. Resource person pa. Ganyan, ka-morally bankrupt ang administrasyon na ito. Si Laila de Lima na ang iyong frontrunner, ang iyong spokesperson, ay malaki na ang problema mo. Ha? Mapakalaki na ang problema mo. Kasi matindi. Ngayon, so impeachment kay VP Sara, si Larry Gadon naman ay nag-file ng disbarment. Actually, yan si Larry Gadon. Pasensya na, kaibigan ko yan. Ngunit sinabi ko na sa kanya, yan disbarment po, yan ay confidential. Pagka ikaw ay nagpa-file ng disbarment, according to the rules of court, ikaw ay hindi mo dapat yan ay pinapublicize. Pero pinapublicize niya at hindi ko maintindihan kay kaibigang Larry kung sino bang tinutulig sa niya noong nagpa-interview siya pagka-file nitong disbarment sa Korte Suprema. Sabagat nag-file siya ng disbarment before the Supreme Court pero kinriticize niya yung Supreme Court. Why are you asking for relief from a body na sinasabi mo hindi ka naniniwala, sinasabi mo ay biased, hindi sumusunod sa rule of law? Yun ang mga tirada niya sa Korte Suprema eh. Ganun. Kay pro Marcos daw at sabi niya, tinakot niya pagka hindi daw inaksyonan yung kanyang disbarment ay pai-impeach niya
itong mga miyembro ng Korte Suprema. Sabagkat, kaibigang Larry, pasensya ka na, ito naman ay factual. Magkaibigan tayo pero I have to say this kasi laging binibida ni Larry Gadon, siya daw ang nagpatalsik kay Sereno. Ayun. Kasi nag-file siya ng impeachment at totoo naman, nag-file siya ng impeachment. Pero yung impeachment na yon ay hindi na inaksyonan. Hindi yun ang nagpatalsik kay Sereno. Opo. Kung hindi, yung co-warranto case na final ni Attorney Eligio Malyari. Okay. Yun po ang nag-grant ng Supreme Court kaya natanggal si Sereno. Hindi ko na pwedeng sabihin Chief Justice kasi Warrant ko yun. co-warranto kasi yung co-warranto pa nag-grant yun, ang ibig sabihin wala kang entitlement, Yes. wala kang karapatan doon sa opisina na iyong hinahawakan, Ay. yung panunungkulan. So, kung mapapansin mo, kung pupunta ka sa Supreme Court, at yung mga larawan doon, may larawan doon sa gallery ng mga dating punong mahistrado ng Korte Suprema. Okay. So, nandoon sina Cayetano Arellano, sina Chief Justice Dihangki, Chief Justice Fernando, yan. Ngunit, kung mapapansin mo, wala ang larawan ni Chief Justice, not Chief Justice, ni Attorney Sereno, sabagkat it is as if hindi siya naging Chief Justice. Dapat nga, hindi siya naging Associate Justice man lang kung titignan nyo yung logical conclusion ng co-warranto na desisyon, yung ponensya ng Korte Suprema. Opo. So, yun ang sitwasyon ni Attorney Sereno. She was never Chief Justice, as if. So, hindi siya pwede dapat i-address na Chief Justice. Puti pa si Rene Corona, dating Chief Justice, na impeach lamang dahil pinag-initan. Okay. Oo. Which brings us to Vice President Sara Duterte. Alam nyo, talagang posible. Alam mo, natatawa nga ako eh. Alam nyo, pag na-impeach siya, si Sara. Vice President Sara, Opo. in spite of the fact na sinabi na ng Pangulo na huwag nyo nang impeach yan, waste of time yan. Mas maraming priority na tama naman si Pangulong Marcos. Ang problema, di sinabi nga ng ang Makabayan Black, huwag kang mangingialam dito, ikaw ay executive, kami ay lehislatura, hindi mo kami dapat pinapakialaman dahil may separation of powers. Technically correct. But, ang presidente, kahit siya ng executive, nagsiset ng legislative agenda ang presidente. Kasi hindi porket separation of powers, hindi na kayo magko-cooperate. Kahit anong sabihin ng presidente, baliwala sa iyo. Kaya nga, meron tayong proseso na kapag ang isang bill na final ng isang mambabatas ay sinertify na urgent ng executive, ng Pangulo, ito ay inuuna. Bakit? Sapagkat, although under our constitutional government, ang Pangulo ang nag-e-execute ng batas, anong i-execute mong batas kung walang batas? Ayun. So, sinong gumagawa ng batas? Of course, ang lehislatura. Ang batasang pambansa. Composed of the Senate and the House of Representatives. Ngayon, di ba ang Chief Executive nga, ang punong ehekutibo ay Pangulo. Siya ang nagpapatupad ng batas. Opo. Kumbaga siya ang in charge kung anong direksyon pupunta ang Pilipinas, ang ating bayan. Kaya nga number 1 yung plaka niya eh. Although, talagang pare-pareho na ang Chief Executive, siya yung puno ng ehekutibo, ang Chief Justice puno ng hudikatura, at ang mga puno ng lehislatura ay hati yan eh. Ang Senate President para sa upper chamber at sa lower chamber or lower house ay ang speaker. Okay. Pero, so dapat yan separate but co-equal. Co-equal sa powers pero hindi pwedeng lahat number 1. Ayun. Di ba?
Oh, di ba there can only be one, di ba sabi nga Opo. doon sa Highlander yung show, di ba? There can Yes. only be one. So, talaga naman by tradition, ang pinakamataas na pinuno o pinakamataas na opisyal ay yung Pangulo. Pangulo, yes. Oo, kasi nasa kanyang power of appointment and execution ng laws. Kaya nga yung plaka niya number 1, di ba?